Psalms 147, verses 6 to 12. The Lord sustains the humble, but casts the wicked to the ground. Sing to the Lord with grateful praise. Make music to our God on the harp. He covers the sky with clouds. He supplies the earth with rain, and makes grass grow on the hills. He provides food for the cattle and for the young ravens when they call. His pleasure is not in the strength of the horse, nor his delight in the legs of the warrior. The Lord delights in those who fear him, who put their hope in his unfailing love. Extol the Lord, Jerusalem. Praise your God, Zion. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Dalangin po namin ang presensya mo sa oras na ito, Panginoon. Nawa, lukuban niyo po, Panginoon, ang lugar na ito at patuloy niyo pong hawakan ang mga puso ng bawat isa, Panginoon. Lord, sa umagang ito, wala kaming ibang nais kung hindi ang mapasalamatan ka, mapapurihan ka at maitaas ang ngalan mo, Panginoon. Lord, i-bless mo po, Panginoon, ang lahat ng aming gagawin, ang lahat ng aming equipments, Lord God. Lalong-lalo na po ang aming pastor na siyang maghahayag ng inyong mensahe sa umagang ito. Dalangin po namin, Panginoon, na ang mensahe mo ang siyang patuloy na pumukaw sa bawat isa sa amin. Nawa talagang maisapamuhay namin ito, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating worship song na pangungunahan ni Brother Bot Laporga. Maaari na po tayong tumayo lahat. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ba'y nagagalak na at handa na po ang magpuri sa ating Panginoon? Amen. Ito pong araw na ito po yung araw na tayo po'y sama-sama na magpupuri at sasamba sa ating Panginoong Diyos. Panginoong Hari na ating pinaglilingkuran. Hallelujah. Sama-sama po tayo na magdiwang na selebrasyon ng araw ng Panginoon. Yes, Lord. Tayo po may puri sa ating Diyos na buhay. Awitan natin siya na may galak sa ating puso.
karapat-dapat na sambahin. Awitan po natin ng ating Panginoon. Sa ating panalangin at awitin, panalangin natin yung buhay natin patuloy magamit ng ating Diyos para sa Kanyang kapurihan, para sa Kanyang kaluwalhatian. Sama-sama tayong dumulog, sumamba sa nag-iisang hari ng buhay. Gusto ko'y tinutulong sa'yo, papakumbaba, nagsusumamo, maging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniikaan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniikaan, sa'yo ay
samba. Wala nang iba. Amen. O Lord, maraming pong salamat sa natapos na awitan namin ng mga kapatid, Panginoon. Tunay nga po na ikaw po ang aming Diyos ngayon at magpakailanman, at sa habang panahon wala kang katulad. Diyos naming Ama na makamangyarihan sa lahat. Ikaw po ang tunay naming Diyos na nakilala namin, Panginoon, at tinanggap ng ayon sa aming kalooban, Panginoon, nang walang pag-aalinlangan. Ang dakila mong pagmamahal na pinakita mo, ipinadama mo sa amin sa lahat ng panahon, Panginoon. At sa araw na to, O Lord, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, pinapasalamatan ka namin sa lahat ng mga ginagawa mo sa buhay namin. Sa umaga pa lamang, Panginoon, sa aming paggising, laganap na ang iyong biyaya, O Lord. Ang magandang panahon na ipinagkakaloob mo sa tuwing umaga na kami ay gigising, makikita namin ang magagandang bagay na nilikha mo, na ginawa mo para sa amin, Panginoon. Kaya nga po, tunay nga po, Lord, ikaw po ang dakilang Diyos na aming pupurihin sa lahat ng buhay namin magpakailanman. O Lord, ganun pa man, Panginoon, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga nagagawa namin, O Lord. Hindi man namin gusto, pero nangyayari po, O Lord. Kaya nga po, Lord, alam namin na hindi mo kami pababayaan ano man ang mangyari. Kasama ka namin sa lahat ng panahon. Ano man ang pagsubok, ano man ang problema na aming makakamtan, kasama ka namin, O Lord. Ikaw po yung nagbibigay ng lakas sa amin. You are our strength, Panginoon, na pinapakilala mo na tunay kang Diyos na nagmamahal sa iyong mga anak. Kaya nga po, O Lord, dakila ka, O Lord. Salamat po, Panginoon. Patawad po sa mga nagagawa namin ang hindi ayon sa iyong kalooban. At alam namin, O Lord, naroon ang kapatawaran na lagi naming natatanggap kahit na matigas ang aming ulo, Panginoon. Talagang pinakikita mo ang iyong pagmamahal ng walang hanggan. Kaya nga po, Lord, salamat po sa mga ganitong pagkakataon. Nakikilala ka namin ng tunay, O Lord. Wala po kaming kasama sa habang panahon, kundi kayo lamang. Salamat po sa proteksyon na pinagkakaloob mo sa tuwi-tuwi na, Panginoon, sa aming pag-alis ng aming tahanan. Saan man kami pumunta, ay kasama ka namin. Ikaw po ang nasa aming harapan. Kung kami man po ay nakakaranas ng mga pagsubok, mga problema na hindi namin makaya, O Lord, ikaw po ang nagbibigay ng tiwala na gagampanan namin ang lahat ng ito dahil sa tulong mo. Kaya nga po, O Lord, salamat po, O Lord. Salamat din po sa mga magulang namin na kami ay pinalaki ng ayon sa iyong kalooban. Salamat po sa mga magulang, sa mga ina ng tahanan, sa mga ama ng tahanan na nagtataguyod ng kanilang mga anak para sa kanilang ikabubuti at sa kanilang paglaki ay maipamana din nila ito sa kanilang pamilya sa habang panahon na kami ay magkakasama, O Lord. Salamat din po sa pagtangkilik mo sa lahat, sa pagbibigay mo ng mga pangangailangan namin sa araw-araw. Hindi namin alam kung paano, pero
ikaw po ang Diyos na talagang tumutulong sa amin para kami ay manatiling tapat sa iyo, Lord. At ikaw ay mahal na mahal mo kami, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa aming mga kalagayan ngayon. Unang-una na po, Panginoon, sa aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Salamat po sa sama-samang panalangin ng mga kapatiran. Sa aming kapatid na Gigi, o Panginoon, salamat po sa ginawa mong pagpapala sa kanya. Salamat po sa pagpapagaling sa kanya, Panginoon. Tunay nga po na ikaw po ay nagmamahal sa iyong mga anak na nagtitiwala ng lubos sa iyo, Panginoon. Ganon din po si Lara, na anak ni Brother Bo, nakaranas din po ng matinding pangangailangan, O Lord. Salamat po sa mga doktor na tumingin sa kanila. Salamat po sa mga medisina na ipinagkaloob nila, Panginoon. At sa kanilang wisdom na ipinagkaloob mo sa mga doktor na ito upang makita ang tamang lunas, ang tamang proseso para sila po ay gumaling. At hangad po namin ang daglian nilang pagaling at makasama nila ang kanilang pamilya. Ganon din po si Jocelyn na nangangailangan pa rin po ngayon ng pananalapi upang maoperahan ang kanyang paa, Panginoon. Alam namin na hindi mo siya pababayaan. At sa lahat po ng mga may nararamdaman ngayon, lalo't higit po ang mga seniors, O Lord, ang bawat isa po sa amin ay may nararamdaman mula ulo hanggang paa. Pero sa hipo mo, Panginoon, ay nawawala ang lahat na ito. Ano man ang gamot na iniinom po namin ngayon na galing po sa mga doktor na Europe pa rin kasangkapan para kami ay gumaling. Nagpapasalamat pa rin po kami at hindi mo kami pinababayaan. Ganun din po ang mga bata. Hindi lamang po kaming matatanda ng mga seniors ang may nararamdaman. Pati na rin po yung mga bata na tunay nga po na nakakaramdam din sila ng mga hindi pangkaraniwang sakit na sa kanilang gulang na bata ay nakakaranas na rin po sila ng karamdaman na diabetes, cancer o anuman, Panginoon. Pero kayo pa rin po magpapagaling sa lahat ng ito, O Lord. Sa inyo kami umaasa, O Lord. Hindi kami aalis sa panangingin mo. Hindi kami aalis sa iyong pagmamahal, O Lord. Dahil ikaw po ang talagang kasama namin. Ikaw po yung talagang tutulong po sa amin sa lahat ng pagkakataon. Sa mga pagsubok at problema na ito, magagampanan po naming lahat dahil sa iyo, Lord. Dahil ikaw po ang nagiging kasangkapan upang kami ay makaalpas sa ganitong mga pagkakataon, O Lord. Ganon din po yung aming pamahalaan, Panginoon. Salamat po sa tulong po ninyo, O Lord. I-bless mo nga po ang aming mga mula sa Pangulo hanggang sa baba, hanggang sa barangay, Panginoon. Salamat po na tinutulungan mo rin po sila, binibigyan mo pa rin po sila ng wisdom na magampanan nila ang kanilang trabaho. O Lord, kung ano man po yung sinumpaan nila nung sila ay pumasok sa politika, nawa sa mga panahon na to ay gawin na nila, O Lord. Dahil ito na rin po ang tamang direksyon, Panginoon. Ito na po yung tamang panahon na sila po ay maging mabuti sa pinaglilingkuran nila, O Lord. Alisin na po nila ang lahat ng mga sagabal sa kanilang paglilingkod. Ituon nila ang pansin nila sa inyo, Panginoon. Dahil kayo po ang tunay na pinagmumulan ng kabutihan, ng kalakasan, ng katagumpayan ng lahat ng ito. Upang sama-sama po kami na maglilingkod sa inyo, Panginoon. At dumating ang panahon, O Lord, na mawawala ang lahat ng kasamaan na ito, O Lord. Salamat po sa mga nangyayari po ngayon. Nawa, Panginoon, magkaroon ng tunay nga po. Ikaw po ay makatarungang Diyos na talagang lumalabas na po ang lahat ng mga kasamaan ngayon. At nawa, Panginoon, magkaroon po ito ng kasagutan at ito ang magiging tagumpay ng aming bansa na Panginoon, na kung saan ay lugmok po kami sa mga problema. Pero sa mga panahon na maiisip nila kayo na
na nandyan kayo sa kanilang mga puso, O Lord, magbabago na ang kanilang kaisipan. Hindi na po mahalaga ang material na bagay. Hindi na po mahalaga ang mga salapi, ang kayamanan ng mundo, kundi ang inyong pagmamahal, ang inyong lingkod, Panginoon, na tunay na pagpapalain mo kapag sumusunod sila sa inyong mga utos, O Lord. At salamat po sa banal na aklat na aming binabasa, Panginoon. Dito namin nalalaman ang lahat ng mga kagustuhan mo at sa lahat ng aming mga pastor, O Lord, ng aming simbahan, mga leader na talagang nagsisikhay ng kalooban mo, Panginoon, para kami ay matuto, para kami ay sumunod sa lahat, O Lord. Wala pong nawawala sa amin kung kami ay susunod sa iyo. Kaya nga po, Panginoon, salamat po sa lahat ng ito. Salamat po, Lord, sa mga magulang na siyang nagtataguyod sa kanilang mga anak, sa pag-aaral nila, sa lahat ng mga pangailangan nila. Sa inyo po lahat ng gagaling, Panginoon. Hindi mo kami pinababayaan. Kaya nga po, marami pong salamat sa pagmamahal, sa milagrong pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, O Lord. Sa inyo po kami lumalapit. Kaya nga po, Lord, ang amin din pong simbahan, tulungan nyo rin po, Lord. Marami pong mga pangangailangan, lalo't higit ang paghayo ng bawat isa. Tulungan mo kami na malaman namin ang lahat para sa aming paghayo ay ikaw po ang aming ibabalita, O Lord. Sa inyo namin malalaman ang mga pribilehyong ito, Panginoon, kapag tinuloy po namin ito. Kaya nga po, sa mga pag-aaral na ito, Lord, nalalaman namin ang iyong mga aral na siya naming ipagkakaloob sa aming mga anak, sa aming pamilya, sa mga kaibigan, at lalo't higit sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Ito na po yung panahon na alisin na nila yung pagmamatigas ng kanilang puso. Tanggapin kanila ng mabuti, Panginoon. Ikaw po ang mabuti sa lahat. Ikaw po ang makapangyarihang Diyos na siyang nagmamahal sa amin, na siyang kumukutkop sa amin sa anumang panahon ng pagdurusa, sa anumang panahon ng pagdadalamhati, ay naroon ka, Panginoon. Ikaw po ang nagbibigay kasiyahan sa amin. Ikaw po ang nagbibigay ng kaligayahan sa amin, O Lord. Kaya nga po ang aming simbahan, O Lord, tulungan mo, Panginoon, na kami ay humayo, na marami ang hahayo para sa iyo, Panginoon. At madala po namin ang lahat ng mga kaluluwa sa harapan mo, O Lord. Kung paano namin kayo nakilala, Panginoon, ganun din po ang hihahayag namin sa kanila, O Lord. Na marami po kami, hinihiling po namin ito, na marami kaming madala sa inyong pahanan, para nang sa ganun ay sama-sama kami na magpupuri sa iyo. Sa muli mong pagdating ay makakasama ka naming lahat. Lahat ng miyembro ng aming pamilya, Panginoon. Lahat ng mga kumilala sa iyo, O Lord, ay makasama mo sa muli mong pagdating. Napakaligaya po namin, O Lord, sa pagdating mo ay kasama namin kayo, lalo't higit yung aming mga pamilya, Panginoon, mga anak namin, mga apo, lahat po, Panginoon, sama-sama po kami na maligayang haharapin ka sa muli mong pagbabalik at makakamtan namin ang walang hanggang pagmamahal, walang hanggang kaligayahan. Kaya nga po sa araw na to, Panginoon, tunay nga po, ang lahat po ay nagpapasalamat sa inyo, na ibinibigay po ang buong puso namin sa inyo sa araw-araw, O Lord. Tunay nga po na ikaw po ang tumutulong sa amin sa lahat ng panahon. At sa umagang ito, Lord, wala kang katulad, O Lord. Nawa, Panginoon, sa mga oras na ito ay maririnig namin ang mensahe mo na dala ng iyong lingkod na si Pastor Kit, O Lord. I-bless mo po ang kanyang
pamilya, i-bless mo po ang kanyang buhay, i-bless mo po ang lahat ng kanyang sasabihin na aming susundin tungo sa ikauunlad ng bawat isa sa amin at higit sa lahat sa iyo, Panginoon, na natutuwa para sa amin na naniniwala at nananampalataya sa iyo, Panginoon. Bless mo po ang lahat ng mga miyembro ng aming simbahan. Ganon din po, Panginoon, yung papailis ng aming simbahan, nawa maayos na po ito, wala pong sagabal, para nang sa ganon ay masabi namin na aming pag-aari ang ministry center na ito, Panginoon, na siyang magiging daluyan ng pagpapala pagdating ng panahon, O Lord. Salamat po, Lord. Walang hanggang pasasalamat ang lagi naming sasabihin sa iyo, Panginoon. Kaya nga po, sa muli nating pagdating mo, Panginoon, ay tuwang-tuwa po kami na nakalahad ang iyong mga kamay upang kami ay tanggapin. Kaya nga po, Lord, salamat po. Salamat po sa mga miyembro namin. Salamat po sa aming mga pastor, sa mga leaders, at sa lahat na nagmamahal sa iyo, Panginoon. All glory, honor, and praise are yours forever, Lord. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Tinang Leonie. Makaupo po muna tayong lahat, mga kapatid. Thank you po sa prayer and sa pangunguna in worship and prayer and even sa pag-uumpisa ng pananambahan kanina for welcoming every brother and sister na nandito ngayon at nananambahan sa ating Panginoon bilang isang katawan ni Kristo. Ang tanong po, sino po sa atin ang gustong maging healthy? Taas po ng kamay. Sinong gustong maging healthy? As in, healthy. Ayan. Sino po sa atin ang gustong mamuhay ng healthy? As in, mamuhay, yung healthy talaga kakainin mo, nag-exercise ka every time, maayos ang tulog mo, everything na kailangan gawin para maging healthy. Sino po ang magkukumit sa ganun? Now, yung mga sagot sa dalawang tanong na yon ay magkaiba. Essentially because dalawang magkaibang tanong din sila. At ang meaning at ang implikasyon ng tanong na yon ay magkalayo. Tama po? Parang ang tanong na yan is, gusto mo bang yumaman? Yes, gusto ko yumaman. Gusto mo bang maghirap para abutin yung pagkakataon na ikaw ay maging mayaman? Those are two different questions. Yung unang tanong na gusto mo bang maging healthy is what you want. Gusto mo ba? Yung gusto mo, desire mo. But the second, ang tanong nun is, are you willing to commit? To do things, to act, to do actions that will lead to a healthier life. Magkaibang bagay po yun. Tama po? Yung isa, gusto mo. Yung isa, gagawin mo. Now, all of us naturally wants to be healthy. But not all of us, kahit gusto man natin, not all of us can. Meaning kaya, hindi lang yung gusto, who can actually commit to a healthier lifestyle. Magkaiba po yan. And that's very similar, actually mahigit pa nga, it's very similar to our Christian life. And today we will continue on sa tema ng transformation, and we will focus on that one thing that is also very much essential sa ating pagbabago. Hiling ko po kayong lahat tumayo para sa pagbibigay galang sa pag-honor sa salita ng Diyos na ating pagbabasehan sa mensahe sa umagang ito. Basahin po natin ang isa sa mga paborito kong passage sa New Testament from Mark chapter 1 verses 14 to 15.
The Gospel of Mark, chapter 1, verses 14 to 15. Babasahin ko po mula sa New American Standard Bible. At ang sabi po dito ng pagkaka-record ni Marcos tungkol kay Jesucristo. Sabi po sa Mark chapter 1, 14 to 15. Now, after John was taken into custody, Jesus came into Galilee preaching the gospel of God and saying, "The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel." Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Napakaganda ng passage na ito. Paborito ko siya dahil kung tatanungin niyo po ako kung ano ibig sabihin ng ebanghelyo, kung ano ibig sabihin ng good news, kung ano sasabihin ng mabuting balita, ito po ang isasagot ko. Dahil si Jesus po mismo ang nag-define kung ano yung good news. At ang sabi niya, at sabi ni Mark, si Jesus Christ daw nagpipreach ng gospel o ng good news of God. At ang sabi niya, nandito na yung panahon, ang paghahari ng Diyos ay nandito na, managsisi kayo at manampalataya sa ebanghelyo. Anong ebanghelyo? Na nandito na yung paghahari ng Panginoong Diyos. So this is the summary of the gospel. This is the core message kung ano yung ebanghelyo. Now, we will not be talking about the gospel as a whole kasi hindi naman yun yung tema natin. Our tema natin ay transformation. But there's one word here na sa Greek word is, ang root word is metanoia, that is crucial, important, essential sa pagbabago. At alam niyo na siguro kung ano yung word na yun. Yun ay ang repentance. O yung sinabi ni Jesus, repent. Repentance is a very important element in our transformation. That's what we're going to see. Na ang pagsisisi ay napakahalagang bahagi sa ating pagbabago. Isa ito sa pinakamahalagang dahilan kung bakit tayo magbabago. Kasi pwede namang nagbago ka lang dahil nagpalit ka lang talaga ng isip. Kagaya ng, ayoko na magsuot ng sando kapag maaraw. Parang nagpalit ka lang ng desisyon sa preference mo. Ayoko na ng kulay pink na damit dahil mas gusto kong blue. Hindi ganun eh. It's one of the reasons why we change. So there's an important reason. And also, nabibigyan din ng sense of direction ng ating pagbabago. The process of change, nagkakaroon siya ng direksyon. Kasi yung salitang pagbabago, napaka-loose niyan eh. Pwedeng everyday, nagbabago-bago ka ng panlasa. Ngayon, baka, bukas, manok, kinabukasan, isda ang gusto mo. So, bakit ka nagpapalit? Wala, trip ko lang. Hindi, para gusto na magkaroon ng random na panlasa. Ba't ka nagpapalit-palit ng damit? Kasi gusto ko lang ng hindi uniform ang sinusuot ko araw-araw. Walang direksyon, walang mabigat na rason. But when you say repentance as a crucial factor, element sa ating pagbabago, nagkakaroon ng direksyon. From point A to point B. Para kang nag-U-turn kapag ikaw ay nagmamaneho. Para kang shift ng course sa kolehiyo. Para kang nagpapalit, hindi lang ng damit, kundi buhay talaga. So there's a change, there's a direction in that change. Pero bago natin pag-usapan kung ano yung gaano kahalaga yung repentance, pag-usapan muna natin ano ba ibig sabihin ng repentance. Kasi ang repentance o ang repent, isa to sa mga pinaka-buzzword or pinaka-cliche sa Christian language na madalas nagagamit siya loosely without really thinking ano ba talaga ang definition nito. O sa Tagalog, pag sinabi ng repentance, ito ay pagsisisi. O kaya, pag ginamit mo siyang verb to repent, magsisi. Diba? Pero kapag ginamit mo na siya from Tagalog to English, magkakaroon siya na iba't ibang translation. Like, nagsisi ka, pag in-English mo siya, pwedeng, nagiging ano na siya, you regret. Diba? Hindi mo naman sinasabi,
I didn't like the food or the burger that I ordered. I repent. Hindi ganun, di ba? So parang nawawala yung, pag tinatranslate mo na siya, nawawala yung meaning. But tayo, madalas ginagamit natin siya loosely. So it's important that we try to somehow get the core meaning. Ano ba ibig sabihin ng repentance? Or sa root word nga is metanoia ng Greek, Greek root word sa original language. Pero itong repent na ginamit dito ni Jesus can also be seen in other passages sa New Testament. At yung, dahil verb siya, no? So ang word niya na root word is metanoeo. So meron ng action word na nangyayari, At madalas, ang definition niya sa Bible Dictionary or sa mga theological books, sinasabi ito na to change one's mind. Nagbago ka ng isip. To change one's mind. Parang nagpalit ka na ng perspective. Like, dahil medyo umaambon, I changed my mind. Hindi na muna ako lalabas ng bahay ngayon. So that's changing one's mind. Di ba? Pero, dito lang yun. Pero sabi nga ng isang kaibigan kong theologian, sabi niya, especially sa mga Pinoy, kapag nagpalit daw tayo ng isip lang, hindi nagpapalit ng loob. Di ba? Kasi minsan yung loob, yun yung mas mahirap para sa Pinoy. Pero it only means na changing one's mind is nasa tip of the iceberg lang yan. Kumbaga, kapag nakikita natin yung isang bundok sa malayo, yung tuktok lang pala nakikita natin. So changing one's mind, I think, is simply the tip of the iceberg when we talk about repentance pagdating sa Bible. Kasi marami siyang usage. Meron siyang changing one's mind, or nag-change ka ng purpose, o nag-change ka ng sarili mo mismo. Nagbabago ka as a person. Ang pinakasimpleng meaning lang naman ito talaga is to change one's mind. Pero itong definition na to, madalas ang pinakaginagamit ng mga Kristiyano to talk about repentance in the Bible. So say, i-accept mo si Jesus at mag-repent ka. What do you mean by repentance? Well, magbago ka lang ng isip. And siguro sa West, madaling usapan yon. Siguro sa Greek culture, magdaling usapan yon kasi malaking bagay sa kanilang logic. Pagdating sa mga Pilipino, hindi ganun kadali magpalit ng isip. At kung magpalit man tayo ng isip, yung loob hindi nagpapalit. Minsan, mas mabigat pa yung loob. Doon talaga, nandoon talaga yung gusto ng isang tao. Gusto mo bang kumain ng isda? Sige na lang. Pero yung loob mo, sa loob-loob mo, hindi naman talaga. So, ganun yung struggle when we simplify the word repentance to simply mean pagbabago lang ng isip. And especially, although nag-agree ako na yung pagsisisi ay may kinalaman sa pagpapalit ng isip ng tao, I also think that it is more than that. Just the tip of the iceberg. Why? Dahil ang meaning ng isang salita, in general, at yung kabigatan, ang seriousness ng meaning ng isang salita, nagbabago depende sa kung papaano at kung saan ito ginagamit. Yung context. Tama? For example, nagbago ng isip ko tungkol sa anong kakainin ko. Nag-change ka lang ng order. Nag-change ka lang ng preference. Pero pag sinabi ko, nagbago na ang isip ko, same phrase, meaning, nag-repent, same word sa English, nagbago ng isip ko tungkol sa dapat kong kunin na trabaho. Yung order mo, mamaya idudumi mo na lang yan. It doesn't matter anyway. Pero pag nagpalit ka ng trabaho at nag-decide ka kung anong trabaho, it will be life-changing. Malayo ba yan? Malapit. Stressful ba yan o hindi? May work-life balance ba yan na napaka-imposible naman talaga? Meron ba ganun yan? Will the salary that you will get from that work enough to sustain your whole family? So it's different. Tama? Pag nagpalit ka ng isip sa kakainin mo versus sa nagpalit ka ng isip sa trabaho. Nagbago yung meaning. Actually, yung meaning mismo. Kasi sa totoo lang, pag sinabi mo nagbago ang isip mo tungkol sa trabaho, hindi lang naman isip eh. Maraming magbabago. Tama?
magbabago, at bibigat dahil sa konteksto ng paggamit mo. And that's how it is, mga kapatid, with repentance. Pag nagsisi ka, pag nagpalit ka ng isip, is different sa pag sinabi ni Jesus Christ, the time is fulfilled. The kingdom of God is at hand. Repent and believe the gospel. Now, Jesus wasn't simply saying, repent and believe na pwede kang magsuot or magbaon ng extra na damit kapag susunod ka sa akin. That's not what Jesus Christ is saying. Now, ang awkward naman ng example ko, pero kasi isa yan sa mga options nila sa panahon nila na pwede kang magdoble ng tunic. Ano? Kaya nga nung pinahayo ni Jesus ang mga disipulo niya, sabi niya, huwag na kayong magdala ng extra tunic and let the mission and the grace of God and the generosity of the people who will welcome you be enough to sustain you. Yun yung isa sa mga options nila. So, yun yung ginamit kong example. Pero napakababaw lang nun. About magbaon ka na extra tunic o hindi. He was actually saying, repent and believe na ano? Na ang paghahari ng Diyos ay nandito na. Bakit? Sasabihin mo ba nandito na? Kasi, in contrast, nung sinabi ni Jesus ito, ang naghahari ay ang Roman Empire. Ang emperor at ang kinikilala ng mga tao sa mga nakapaligid ng mga bansa at yung mismong mga Hudyo ay napipilitang kilalanin na hari, yung emperor sa Rome. In contrast to the present kings and rulers, God has now come to bring His rule. It's as if itatabig mo ang mga naghahari-harian at ilalagay mo in place yung paghahari ng Diyos. Pwedeng sa puso mo, pwedeng sa buhay mo, or in fact, sa pananaw mo sa kabuuan ng reality. That even if there are rulers or kings who claim that they are powerful and sovereign, sa buhay mo, ang naghahari, at sa pagtingin mo sa paligid, ang naghahari ay ang Panginoong Diyos. That is life-changing. Magbabago ka ng buhay. One has to change your mind. Yes, magpapalit ako ng isip na si Jesus ang aking hari, but clearly, it is a change of everything in life. Well, pwede namang eventually, pwede mo siyang ma-realize. Pwede, pero sa panahon nila, may mga pagkakataon na pag dineklara mo yon, ang kapalit ay buhay. Kapag sinabi mo, Jesus is Lord, pupugutan ka ng ulo. Now, sabihin mo ngayon, magpalit ka ng isip, Jesus is Lord. Sa atin, madali lang i-imagine na change of mind. Pero kung nandun ka sa gitna ng malaking dome na nagsisigawan ng mga tao na ipakain ka sa leon, at dapat i-declare mo na si Jesus ay hindi yung Panginoon, kundi the Emperor of Rome. Is that simply a change of mind? No, you will declare that Jesus is Lord not by only your mind. You will declare it with your blood kasi pupugutan ka ng ulo pagkatapos. Or gagawin kang lantern ni Nero. Ihasasabit ka sa poste, bubuhusan ng fuel at sisindihan para magiging street lights ka. Wow, ganda ng kalsada, may mga ilaw. Sabi nyo kasi, no? Light and salt of the earth. Gawin nating light. Mga literal na mga Kristiyano. Yan yung pangmamak sa mga Kristiyano noon. I'm not saying na dapat ganun din ang pagdaanan natin ngayon. Sana naman hindi, Lord, dumating sa... Pero I'm saying na sa konteksto ng pagkasabi ni Jesus, to declare your allegiance to Him as the King, hindi simpleng pagpapalit ng isip lang yan. It involves everything. It involves being guilty of our past, of our sins, of our way of life before natin natagpuan si Jesus or natagpuan tayo ni Jesus. It involves our view about God, sino bang Diyos? About our allegiance, kanino ko ba iaalay ang aking loyalty, ang aking buhay? About reality. Yes, nakikita ko ang realidad na ito with my own eyes and my knowledge and anything else na pwede kong i-define ng mundong ito. But are there other things that matter kapag tinignan ko ang isang pangyayari? Tungkol lang ba to sa mababaw ko na pag-intindi sa politika? Tungkol lang ba to sa mababaw ko na pag-intindi ng simpleng away? Tungkol lang ba to sa
sa gantihan ng mga bansa. Tungkol na ba ito sa pag-aagawan ng pera ng mga tao, ng pag-aagawan ng posisyon? Are there other realities beyond that? It also involves about our hope, kung may pag-asa ka ba o wala. Kung dati wala kang pag-asa, sa tingin mo lahat hopeless. But when you encounter Jesus, you get to repent. You need to repent from that mindset and see that there is hope. It also involves our decision making about our ambitions and so on and so forth. You fill in the gaps. Marami pang bagay dyan. But I'm only saying that it needs to be more than just a change of mind. Now, bakit mo siya na-highlight, Kuya Kit? Because there are many Christians, people who claim to be Christians, na nandun lang sa simply change of mind ang kanilang Christianity, ang kanilang pananampalataya. This also means, mga kapatid, na kung involved ang karamihan o ang everything in our life, repentance is going to take a very long time. It is not, mauupo ka lang at sasabihin mo, Lord, ayoko na ng buhay na yon, tapos kinabukasan, wala na. Nagpalit ka na ng perspective. It has to start with a decision. Yes, magde-decide ka, but it's going to be a progressive transformation. Tuloy-tuloy na pagbabago, ng improvement, ng pagpapalit ng mga perspective, pagpapalit ng mga decision decision-making factors. It's a progressive transformation. Kaya malaking bagay ang repentance sa ating pagbabago. Kasi kung gusto mo lang magbago pero wala kang repentance, pwede ka lang umikot-ikot at hindi ka natututo. Repentance, therefore, is a resolution. Hindi lang yung parang New Year's resolution, kundi yung pagbabago talaga ng ating mind, ng ating will, at ng ating mga desires. The whole person itself. And of course, dito papasok yung, siyempre, imposible siya. Tama? Imposible siya na magbabago ang kabuuan ng ating pagkatao. That's only by God's grace. But being by God's grace doesn't mean na wala tayong responsibilidad. Kasi kung wala tayong responsibilidad dito, Jesus will not say, repent. He will just simply change us. But He gives us this decision. He gives us decision-making, this responsibility to take, this commitment to take for us. To say, yes, Jesus, I will follow you. And I will commit to a lifelong transformation. And I will start to evaluate my life and to see kung anong dapat kong iwan dito, anong dapat baguhin ko dito. To turn from a previous point to another, from point A to point B. Sabi ng iba, parang U-turn talaga yan. It's not parang mag-shift ka lang ng konti. O kaya magpalit ka lang ng sasakyan pero papunta ka pa rin dun sa lugar na dapat mong puntahan before. Hindi lang yun. You will indeed change directions. From our old life to a new life in Jesus. Or the life that Jesus gives to us. Now, tignan natin, balikan natin yung passage. Let's go back to our passage and see how Jesus Himself emphasizes repentance. In-emphasize niya talaga yung repentance. Sabi niya, the time is fulfilled, the kingdom of God is at hand, repent and believe the gospel. So, ibig sabihin, repentance is necessary or a necessary response to the good news of the kingdom of God. Ang pagsisisi ay napakahalagang pagtugon sa mabuting balita ng paghahari ng Diyos. Repentance is very important when we encounter the kingdom of God. He was preaching the gospel of God, sabi ni Mark, and then ang utos ni Jesus, kung nandito na nga ang paghahari ng Diyos, ay magsisi. Repent. This means that when we encounter Jesus and His gospel, it is necessary to look at our old life and realize how far we are from God. Kapag na-encounter mo si Jesus at ang paghahari ng Diyos, mahalaga na tignan mo yung current or yung old life mo. Kung bago kang Kristiyano, your current life. Kung dati ka, o kung medyo matagal-tagal ka rin Kristiyano, you look at your old life and realize, ang layo. Ang layo ng buhay ko sa buhay na sinasabi ni Jesus na dapat meron ako. Ang layo ng nilalakad ko sa paglakad na itinuturo sa akin ni Jesus. Ibang-iba yung sinusundan kong dream sa path na pinapasunod sa akin ni Jesus. And we look at that and we say, I don't
deserve this. Or I need to ask forgiveness from Jesus. Basically, kapag na-encounter natin yung pinadalang Messiah, the God-sent Messiah na siyang naghahari na ngayon sa mundo, alam mo yun, kapag na-encounter mo ang presidente ng Pilipinas at sasabihin niya sa'yo, kailangan kita sa Malacanang o sa staff ko. Mag-impake ka na mula sa probinsya mo at lumipat ka na dito sa Manila dahil gagawin kitang staff. Sabihin mo, okay, pero hindi magpapalit yung buhay mo. It doesn't affect your life. So parang kapag na-encounter mo ang Panginoong Jesus at sasabihin niya, ako yung hari o ang Diyos ay naghahari na sa pamamagitan ko at ang oras na yan ay ngayon na. Repent and believe the gospel. Sasabihin mo, okay, I've changed my mind. Sige, Lord, ikaw na ang aking Panginoon, pero I don't see how it affects my life. Siguro, tutuloy ko pa rin tong buhay ko na to. Pero yes, sige, ikaw yung, sabi mo, ikaw yung Panginoon, but it should not affect my life. It should not affect how I see things. It should not affect my heart, what I desire from within. No. When we meet Jesus, Christ our Lord, we bow down and surrender. We commit to follow Him and make Him the model of our transformation. Kapag na-encounter natin ang haring si Jesus, yuyuko tayo, duluhod. You don't just stand and say, I'll try to open up my heart and accept you. I'll think of that soon. Pag-iisipan ko pa, Lord. No, hari to ng mga hari. Ang nagmamayari at may hawak ng buong sangsinukob. You can't just change your mind and say, sige, pero pag-iisipan ko pa kung magbabago ako para sa'yo. Isusuko mo ang iyong buhay. At magkukumit ka na susundin mo siya. At ang pagbabago mo ay a-align mo sa iyong modelo. At ang modelong yan ay ang Panginoon mismo. To follow Him with our life. And then from that point on, mula sa puntong yan, ang pagsisisi, to repent, is to continually and actively patuloy na pag-align sa ating mga sarili o paghanay, paglinya sa ating mga sarili sa direksyon na kung saan tayo niyayakag o niyayaya ni Jesus. Nangyari na yan ng maraming beses na pwede magdesisyon ng isang Kristiyano to accept Jesus in my life. And then yung direksyon ng buhay niya hindi nagbago. And I'm not even sure if it's real faith or a commitment to follow Jesus kapag ganun nangyari. Now, I'm not saying na nawawala ang kaligtasan o ano kasi hindi ganun yung categories na sinasabi ni Jesus. I'm saying if at the in the very first place, totoo ba yung repentance? Totoo ba yung pananampalataya? Totoo ba yung pagkilala mo talaga na hari, Panginoon si Jesus? So to repent is to start from that beginning when you encounter Jesus and decide, I will follow you. And then align our lives towards the direction where Jesus is leading us. Kaya mga kapatid, mahalaga ang repentance. It is very important sa ating pagbabago, sa ating transformation, kasi binibigyan tayo ng kadahilanan ng pagbabago at direksyon na patutunguhan ng ating pagbabago. Kasi kung hindi, it will just become a fad. Magiging trend lang ang Christianity na parang mukha kayong iba, dahil iba kayong manamit, mukha kayong iba, dahil iba yung Christianese language ninyo. Pero deep down, yung desires, yung will, walang pinagkaiba. Minsan nga, marami pang mas mabait na hindi Kristiyano sa mga Kristiyano minsan na hina-highlight ang kanilang mga sarili in public. And it's a sad thing. True, hindi naman sa ating kakayanan tayo naging Kristiyano. Pero if we say that only and we ignore all the calls for transformation sa Bible, we have been mistaken. We have been mistaken. If we ignore the call to repent from our old life, from our old practices, then we have been mistaken to think na ang Christianity is simply a mere decision at one point in life that I made
a few years ago or decades ago, tas wala nang progressive transformation. Hindi na nag-yield sa Holy Spirit for Him to take control of our lives, to change us from within to without. Hindi ka na tayo nagpapartake sa pagbabago na binibigay ng Panginoong Diyos. Then, that's very problematic. And that is why, mga kapatid, repentance o ang pagsisisi ng kabuuan ng ating pagkatao, mula sa kabuuan ng pagkatao, hindi lang pagpapalit ng isip. And it would look like change of mind sa umpisa. Pero it also involves, ina-assess mo na yung buong pagkatao mo, ang buong buhay mo. It will affect your job, your family. It will affect how you view your reality, your passion. Because repentance is not just a change of mind. Also, repentance is a necessary partner of our faith. Yung pagsisisi ay katambal ng pananampalataya. Nung sinabi ni Jesus, the time is fulfilled, the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Nung nag-preach si Peter for the first time, na wala na si Jesus sa Jerusalem, at after that, thousands upon thousands ang nanampalataya. Pero during sa preaching niya, nabagabag, naiyak, nasaktan, tagos sa puso ang preaching ni Peter. At ang tanong nila, ano dapat namin gawin? Ang sabi ni Peter, repent and be baptized. Meaning it's part of when we turn to Jesus to believe that He is King, magsisi. Na hindi lang parang nagpalit ka na ng isip. Dinescribe sa Acts ni Luke yung reaction ng mga tao, they were cut to the heart. No, hindi lang to yung parang bigla silang nalungkot lang saglit. No, they were cut to the heart. Meaning, their whole life was a lie. Parang maling-mali pala ang direksyon natin. And we need to turn back, turn around to God. Yun yung nangyari. So repentance is a necessary partner of our faith. Now, maraming mga libro, maraming mga articles would say that repentance and faith are two sides of the coin. Now, I believe sa una kong statement of faith, nang nasa seminary pa ako, I used to say that because marami sa mga binabasa kong mga theologians, ganun din ang pagtingin. At sa tingin ko, wala namang mali doon sa perspective na yun. That's also helpful. Now, some would say that repentance is a precursor of faith, meaning magsisisi ka muna bago ka pumunta sa pananampalataya. Now, I don't think that's a necessary order kasi hindi ko makita ang support niyan sa biblical studies. Pero some would say that faith muna bago repentance kasi kailangan ka muna magkaroon ng pananampalataya para magkaroon ka ng kakayanan. Kasi pag na-born again ka, magkakaroon ka ng kakayanan to repent. And it gets tiring kapag pag napunta tayo sa asapin na ano ba ang nauna, manok o itlog. Some would say that kailangan to kasi you have to understand yung tinatawag na order of salvation o order salutis or ano pa, paano response natin sa pananampalataya. While itong discussion na to is somehow good and helpful in many ways, I agree. But this is a discussion when you try to analyze our relationship with God with modern categories. Alam niyo po yung modern categories na minsan sinasalaksak natin sa ibang panahon, that's called anachronism. Meaning, gumagamit ka ng mga ideya na nabuo na sa panahon na to, tapos babalik ka sa prehistoric or sa pre-colonial Philippines, hindi pala prehistoric, pre-colonial Philippines, tapos susubukan mong maintindihan nila or maintindihan yung mga sulat nila, yung mga konsepto nila using our modern language. Our modern concepts. But repentance dito ay hindi naman talaga, that's not the point of Jesus to say na repentance muna bago faith, faith muna bago repentance, o yung faith ang repentance, pareho lang yan, o yung faith may repentance, o yung repentance may faith. That's not the point. Manok o itlog, alin ang nauna? Hindi yun yung point ni Jesus. Ang point ni Jesus, kapag naniwala ka sa sinabi niya, automatic kasama dun yung pagsisisi. Automatic kasama dun ang pagsisisi.
Let's not forget na ang statement na to ni Jesus is actually a summary of all His messages about the kingdom of God. Sabi nga ni Mark, after daw hulihin si John the Baptizer, ay si Jesus nag-umpisang mag-preach sa lahat o sa maraming mga villages at ito ang sinabi niya. That the kingdom of God is at hand, repent and believe in the gospel. Hindi naman yata na sa lahat ng pagkakataon, meron lang siyang pinabasa na script at sasabihin lang niya palagi, sa Balumbato, repent and believe the gospel. Sa Baisa, repent and believe the gospel. No, he was saying a lot of things and we can see that. Kapag binasa natin ang Matthew, Mark, Luke, John, ang dami niyang sinabi. Pero kung isa-summarize mo, ang sabi ni Mark, ito ang summary. This is the gospel. The time is fulfilled. The kingdom of God is at hand. Repent and believe the gospel. Now, ang point ko mga kapatid is that it is not really helpful to think of repentance and faith in modern categories o systematic categories, para lang ma-analyze talaga natin, but baka ma-model o maging cloudy pa yung usapin sa kahalagahan ng pagsisisi. Sometimes, ganun ng mga theologians and an effect ng theology sa atin. Kapag na-analyze natin yung mga bagay na nagkakaroon tayo ng excuse to do the dirty work. Tama? Pag ang dami natin nakakabisado, na ipapasok sa utak natin, feel natin, mas banal na tayo kaysa sa mga less ang knowledge tungkol sa theology or sa Bible. Na kapag marami tayong na-analyze na bagay, mas banal na tayo. Where in fact, dun lang yung mangyayari sa kabanalan kapag nandun tayo sa putikan, nagsistruggle sa kung anong tama o maling desisyon. Let's not forget that when Jesus said, repent and believe the gospel, He was only saying na kapag na-encounter mo ang hari, ang totoong hari ng mundong ito, ay paniwalaan mo siya. At kapag pinaniwalaan mo siya, kasama doon yung pagsisisi mo sa buhay mo na nagdaan o sa mga pananaw mo na naglumipas, kailangan mong harapin yun sa sarili at mamili. This old life or the life that Jesus is calling me to live. The safest point to be made is that repentance is a very important or crucial element to how we follow Jesus. Kasama yun ng ating pananampalataya sa Kanya. Napapaloob ba siya o bago pa ba siya? Hindi na yun ang pag-uusapan. Basta ang mahalaga, nangyayari yun sa buhay natin. Yes, pagdating siguro sa pagtuturo, sa theological discussions, I can agree. Sige, pag-usapan natin yun. But bilang isang bilang isang Kristiyano na namumuhay ng ordinaryong pagsunod kay Jesus, the safest point to emphasize is that repentance is part of our faith. It is, kung ayaw mo ng partner siya ng ating faith. Kasama siya. You can't have Jesus in our life without repentance. It is problematic kung ang isang tao will say that Jesus is King or Jesus is Lord. Yes, I believe Jesus is King, Jesus is Lord. But without repentance, it's just like saying, yes, I believe in the Republic of the Philippines, but I don't want to follow the laws. I don't want to submit myself sa mga batas ng bansang ito. I am a citizen of Philippines, of the Republic of the Philippines. But okay lang, yung batas, ayokong sumunod yan. Ayoko magpasailalim sa Constitution. I am above the law. I am above the Constitution. There's a problem for that. Without repentance, without a decision to surrender and be loyal to Him, without a commitment to change. Madaling sabihin at sa change of mind sa usapin natin sa panahon na ito ngayon, na ang pananampalataya, ang pagsisisi, para makita mo si Jesus, ay simple magpalit ka lang ng isipin. Dahil wala naman tayong na-encounter na challenges dito kapag sinabi natin Kristiyano ka. Pero sa panahon nung sinabi to ni Jesus, unang-una pa lang, bago pa ang Roman Empire ang makakabangga mo kapag sinabi mong Jesus is King, ang unang-unang makakabangga
ay ang iyong relihiyon, which is the Jewish religious system sa panahon nila. Mababangga mo yung mga Pariseo, mababangga mo yung mga Sadduceo, ang mga pare, ang mga teachers of the law. The whole Jerusalem temple will be against you to say. So it's not a simple thing when Jesus calls you to follow Him. It is not simply a change of mind na parang nagpalit ka lang ng order from PM1 to PM2 or from Yum Burger to Cheesy Yum Burger. Magpapalit ka ng mga prioridad sa buhay, ng direksyon sa buhay. There is a problem that we can see in a lot of people who claim to believe in Jesus sa mga panahon na to because they like Jesus. Gusto nila si Jesus, but they don't want to be conformed to His will. They want to be called Christians. They want to feel good kapag nag-attend ng church. But they don't want the change na necessary sa pagdedeklara na si Jesus ang iyong hari o iyong Panginoon. They see Jesus as a Savior, but not as a sovereign. A sponsor that will support them in their life, but not the Lord who commands them to leave everything and follow Him. That's a huge difference. There's a huge difference. Yes, Jesus is Savior, and He supports us. He provides for us. He serves us. But that only is possible because He is our King. Nagiging posible lang na nakakapaglingkod sa atin ng Panginoon dahil Siya ang ating Panginoon. Kung hindi Siya ang makapangyarihang hari, wala Siyang kakayanan na iligtas tayo at paglingkuran tayo. Sa totoo lang. His death will just be an ordinary death. And He will never rise from the dead. But because He rose from the dead, sabi ni Paul sa Romans chapter 1, He is declared as the Son of God. Because He rose from the dead, He is the Messiah. Because He rose from the dead, He is King. You respond to Him with repentance. You follow Him. You say, Lord, my allegiance is in You. My life is in You, Lord. I surrender all. No turning back. No turning back. How does repentance look in your daily life? Mahirap na nga i-define ng repentance, mabigat pa siyang i-apply sa buhay. Pero let's just ponder on some areas kung saan tayo mag-a-apply ng pagsisisi. Kasi ang pagsisisi, madaling sabihin. Pero mahirap gawin. Pero makakatulong kapag nalaman natin kung saan siya dapat ina-apply. Madaling sabihin, sa lahat ng buhay natin. Pero ano ba yung lahat na yan? When we really think about it, kasama sa pagsisisi ang pag-evaluate sa ating sarili. Kasama sa pagsisisi ang pag-evaluate sa ating sarili. So, repentance in your daily life would look like repentance from love of money and possessions. Pagsisisi mula sa pagkamal ng pera at pag-aari, na para bang yung puso natin nakatali lang doon. Na our value is tied to our money and our possession. Na ang kagustuhan natin is more than just we need, but we want to have more. Money, sabi ni Mr. Krabs. Or repentance from a lifestyle that is not led by Jesus or defined by Jesus. Yes, Jesus, I believe in You, but I want to have this character that I have thought about. Ito sana ang gusto kong ipamuhay. I want to have this identity or this sexual or gender expression as my lifestyle. I want to have this kind of personality that kapag pinamuhay ko, ay medyo magko-conflict sa'yo. So, i-divide na lang natin yan sa buhay ko.
Repentance also from an ambition that is focused on our self-interest. Pag inusisa natin yung mga ambisyon natin sa buhay, sige nga, walang ligtas, lahat tayo. There are certain ambitions in our life, probably now or probably before, na kung nagbago na tayo doon, kapag inusisa mo, self-interest siya. It's not really God-centered or other-centered to serve others. A repentance also from not making Jesus the Lord of all areas of our life. Medyo related din siya sa mga nauna kong sinabi. Na Jesus on Sundays, King on Sundays, King on whenever there's a church activity, King on when you are praying, but not King when you are with your friends. Jesus is not King when you are what you are watching late at night. Jesus is not King when what you are talking about with your friends or kung ano pa man. Or sa iyong business, sa iyong trabaho, o sa iyong pag-aaral. Repentance also from our old ways of getting what we want. Sometimes, namuhay tayo sa lahat ng struggles, ng trauma, ng experiences na pinagdaanan sa buhay. Growing up, marami tayong na-accumulate na diskarte or skill or mga ways na sa tingin natin, it helped us throughout life. But when we encounter Jesus, iba siya. So we need to let go of those and trust that Jesus will take care of us kahit na bibitawan mo kung paano ka dumiskarte noon, kung paano ka umasenso noon, kung paano ka makipag-areglo noon, kung paano ka makipag-usap, kung paano ka makitungo sa mga tao noon, just to get what you want. But right now, Jesus will say, be patient. Right now, Jesus will say, forgive, reconcile, do things the other way. Turn your other cheek. Love your enemies. And then yung lahat ng mga diskarte, mga skills na tututunan mo just to survive throughout in life. Talaga, Lord, naging helpful to sa akin along the way. Yes, probably God has helped those things so that you can survive. But right now, He's calling you to the life that Jesus is giving you. So we need to let go of those and repent. Repentance from pride and unwillingness to change. Na minsan, nahirap i-let go kapag sa tingin mo napakagaling natin. O sa tingin natin, this worked throughout my life. Sa trabaho ko, ganito ako at nagiging successful naman ako, so ayoko magbago. I am proud to say na ang dami kong achievements, but why do I need to change? That's something that we need to encounter. The same way na yung rich young ruler na encounter na si Jesus, sabi ni Jesus Christ, let go of your possessions. And a lifetime of claiming possessions will be changed to giving it to the poor. Hindi kinaya ng young ruler, ano? And also repentance from lack of passion to serve Jesus. Magsiserve ako kapag comfortable lang ako or kapag align lang siya sa preferences ko, but when serving becomes hard, when serving people who are actually hurting me or people who are hindi ang hirap pasundin, ang hirap pagsabihan, ang hirap, it becomes nawawalan tayo ng passion to serve Jesus. And admittedly, I fail in these things many times. Repentance from lack of love for people, isa pa to. Ano? Napakadaling sabihin, pero when we encounter people who are outside our preferences, our likable personality sa categories na gusto natin, it becomes hard to love people. Marami pang pwedeng idagdag. Because the more we know Jesus, the more we study His teachings, the more we realize the many things that we need to repent from. Kahit yung mga bagay na nakasanayan natin na akala natin bahagi ng pagiging Kristiyano. Sometimes the way to express our faith is actually different from what Jesus is teaching. Sometimes the way we fight for our faith or fight for our church or fight for our right or fight for the benefit of ourselves or for the church and become different from the way of Jesus and His teachings. Minsan, effective ang isang leader dahil gusto niya go, go, go. Pero sometimes, the way of Jesus is to wait, wait, wait. Sometimes, the way of leaders is to do, do, do.
But the teachings of Jesus is to depend. And sometimes naman, you want to no. But Jesus wants you to go. So sa mga bagay na yung kailangan mo mag-way, which is Jesus' way. What is Jesus' path? Ano? We need to repent from those. Now, ang repentance, minsan kasi madaling isipin kapag yung mga testimony from criminals, naging Kristiyano, ano? Gusto natin yung mga ganong testimony. It's truly life-changing. It's truly encouraging kapag nakakaring tayo ng mga testimony na mga ganon. Kapag from zero to hero, from point A to point B, nakita na natin, pero hindi natin masyado napag-aralan yung transition noon. Basta gusto na natin nakikita yung dating magnanakaw, ngayon, naglilingkod sa Panginoon. Dating pumatay ng tao, ngayon bumubuhay na sa mga gawain ng Panginoon. Ano? Gusto natin mga well and good, those are important encouragements sa atin. Pero sometimes, hindi siya applicable sa mga buhay natin. Lalo na, kapag sa tingin mo sa sarili mo, mabait naman ako. Wala naman talaga akong problema. Sa totoo lang, magaling ako makitungo sa mga tao, successful ako sa buhay, o kaya marami akong pinagdadaanan, pero never akong gumawa ng masama. Di ba? Yung mga ganon. Pero pag na-encounter mo si Jesus, you will realize na meron kang old habits that needs to change. Like for example, sa ngayon, I have officially, para may ganun naging part na ng mga hobby ko ang pagtakbo. Running. I love running these days. Tumatakbo naman ako from time to time, pero these days medyo siniseryoso ko na siya. Since, ang tagal na, September. So ginawa ko na siyang part ng buhay ko ngayon at parang may kulang sa akin sa isang linggo kapag di ko siya nagawa at least once. Ano. So like running, dahil parang natural lang naman sa isang tao na tumakbo. Tama? Natural lang naman. Minsan nga, tumatakbo pa nga sa pagkandidato kahit na hindi naman. Natural lang sa mga taong tumakbo dahil part yun ng buhay natin. Sabi ng mga studies, part yun ng ating pag-progress as human beings. Nung dati nag-hunt pa lang tayo. Nag-hunt pa lang tayo. Nung wala pa yung mga technology, kung paano ka kumain, kailangan mong tumakbo, habulin yung mga dapat mong kainin. Ngayon kasi, ikaw na yung hahabulin para mag-offer sa'yo. Sir, ito, bili mo naman. Ano? Dati, tayo naghahabol sa mga kakainin. And running has been part of our life. So naisip ko, siguro, okay naman to. This is human nature, ano? Tumakbo. And I thought it's easy dahil mahilig naman ako sa sports. Tumatakbo naman ako pag nagbabasketball ako. Minsan, mas gusto ko pa nga tumakbo kapag nagbabasketball ako. And I didn't realize na meron akong old habits na kailangan baguhin. And the right things that I need to practice. Nakakala ko yung pagtakbo sa basketball, the same way na pwede ko lang gawin anytime na pag tumakbo ako para makaabot ako ng 5 kilometers and hopefully 10 kilometers and hopefully 16 to 32 to 42 to a marathon, full marathon, ano? Hindi. Kasi na-realize ko na yung pag nagbabasketball pala ako, hindi balance yung takbo ko. Kasi maraming gagawin sa basketball na pagtalon. So yung pagtakbo ko, lagi nakaabang ang aking paa sa pagtakbo. Lagi siya nakaabang na ang ending nito, tatalon ako. But not so with running. Balance. Yung hakbang mo, hindi dapat ganun kalaki. Yung position, yung posture ng katawan mo, hindi dapat nakabagsak lang o tingala kang tumatakbo, nakakala mo mabilis pag nakaganon. There are a lot of things. Magaling naman, siguro ako tumakbo pag nag-basketball ako, so I'm all good. But no. Kahit yung pag-warm up, iba pala. Kala ko, natural lang yun, nag-warm up ka. Nag-warm up ako nung nagpa-parkour ako, nag-warm up ako nung nag-crossfit ako, nag-warm up ako, nag-try mag-gym. So baka pag-warm up, pareho lang, iba rin pala. Iba. So I have to change those habits, skills even, to align myself to running. This couldn't be more true in our Christian life. Na akala natin okay na tayo. Akala natin yung mga bagay na nakasanayan naman na natin would be really okay lang yun. Transformation has to happen, mga kapatid. And repentance need to be applied in all areas of our lives. Even the things na akala natin okay naman tayo doon. Kasi when there comes a test, you would realize, Lord, nade-depress pa rin pala ako.
Lord, ang hirap pa rin para magtiwala sa'yo sa area na to. So we need to repent in all areas of our lives. It is necessary kung gusto natin magbago para sa ating Panginoon. Kung gusto nating sundin ang buhay na tinatahak dapat natin bilang disipulo ni Kristo. It is a commitment na hindi mo lang i-decide sa ngayon at magpapalit ka na ng isip kinabukasan. It is lifetime, it is progressive, it is an important element in our Christian life na hindi dapat natin kakalimutan. Ever. It is a resolution that includes our mind, includes our will, includes our desire, our whole person to change. To turn from a previous point to another. From our old life to a new life in Jesus. So we need to work on that. Yes, by God's grace, everything by God's grace. But by God's grace that will transform us with our actions, with our responsibilities, with our decisions, with our desires, and with our deeds. Mga kapatid, hilingin natin ng patuloy ang grasya ng Panginoon sa ating pagbabago, sa ating pagsisisi, at tuluyan tayong bigyan ng kapangyarihan, kalakasan, to follow Jesus in all areas of our life. Let us pray. Father, thank you po sa inyong mensahe. Naway tulungan niyo po kami dahil hindi po namin kaya ito without your grace and strength and your presence in our lives. This we pray in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po.